nire-reminisce ko yung mga moments. Na today, si Papa nawala. Ganyan. And to process that emotions, ang hirap kasi malayo. Oo. Parang gusto mo pero wala kang magawa kasi nandito ka. Bound ka sa responsibilities dito sa abroad. Siya talaga yung may gusto na mag-abroad. Pero ako naman kasi sa akin din naman, gusto ko din naman. Hindi ko lang gusto yung way niya. It turned out na dahil ako yung panganay, ako yung mag-stand for them. Kapag gusto mong tumambay kasama yung mga kapatid mo tsaka family mo whenever you want. Tama. Yung mga yakap nila. Parang kung may bad day, it's bad day today. Parang I just want a hug. Ay, ang ayaw ko lang minsan, yung may lalapit sa'yo, then parang may patago sila sa'yo. Yung di ka man lang kinakamusta kahit kailan, no, tapos biglang magchat-chat sa'yo. Yung pinakaayaw kong chat yung, hello, kamusta ka na? Kinakabahan na ako niyan. Hello, pautang. Oo. Hello, kamusta? Diretso yun, Next, pautang naman. Oh, Meron diba? ka bang extra dyan? Oo, ganun. Or next question is, may Gcash ka? Welcome! Welcome, everyone. Welcome. Hi, So, everyone. eto na naman po tayo sa isang episode. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa amin. So, ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Pamilya o pangarap? pamilya o pangarap. Bigat nun ah. Ang totoong presyo ng pagiging OFW. Ang totoong presyo ng Ng pagiging OFW. Ayan. So, Lalim naman nun. lalim nun ah. Parang medyo mabigat ang topic natin. Oo, ang hira. Ang bigat Baka ng... magkaiyakan pa tayo usapan. dito. So, bago Saan ta- ang tissue, direct? I-ready? so, Charot. so bago tayo magsimula, no, gusto ko muna ng tinatawag na icebreaker question. Wow! Wow, may Icebreaker. icebreaker question. Icebreaker question. Kamusta naman ang unang mga linggo bilang isang podcaster? Yan. Anong nagbago sa unang 3 linggo mo? Ikaw, Mick. Ito, nagbago. Nadagdagan ng gawain. Very honest. Bawal Hindi, yan. hindi. Siyempre- Sabi nga nila, no filter. Filter, tama. Hindi, actually, totoo. Very raw. And then, Real syempre, talk. real talk lang. And then, pero syempre, masaya. At saka, mas madaming natututunan. Diba? Ikaw, Franz, anong bago sa'yo? Sa pagiging, nung nagsimula ka maging podcaster. Wala. Natuto ko magbasa ng mga comments. Wow. At mag-react. Oo, mag-react. Ano bang i-reply dyan? Yun. Ikaw, Langga, anong mo? Anong bago sa'yo? Natuto akong makipag-usap. Kasi, kasi siya, Hindi. introvert siya. Ayan, oo. Okay. Isa sa mga weakness ko is yung makipag-interact. Kasi meron akong social battery. Nalolobat siya Bigla after akong some time. nalolobat. And Ilang bigla, percentage ka ngayon? 101%. 100, no? Yeah. 101%, yes. Oo. Ayan. So sa akin, ako naman, ang nagbago sa akin ay, Madaldal ka pa rin. hindi. Ang nagbago sa akin ay i-manage yung emotion. Yun ang nagbago. Kasi sensitive ako sa mga sinasabi ng tao eh. Ngayon, nababasa ko yung mga basher sa may mga ilan na kaming basher kahit bago pa lang. Hi, bashers! So, Hello, welcome sa aming podcast. Thank you. so yung mga basher na yun, hindi ko siya tinitake as pangit na atake. Iba, katulad ng sinasabi ko sa ating mga team meetings or sa group chat, ayun, titignan natin siya sa positive side para i-improve yung ating casting. Yan. So, Ways diba? of improvement. Ways of Yes. improvement. Constructive criticism. Criticism. Yan. So, salamat. Patuloy niyo po kaming turuan. Yan. Yan. So, yan. Moving forward na tayo. Tungkol sa ating topic. So, Miss Love? Isa sa mga reason kung bakit tayo nagiging overseas Filipino worker is ating mga pamilya. Tama ba? Yes. Ano bang reason mo, friends? Bakit ka nandito? For my family as well. Family. Halos lahat naman siguro bakit. May ilan, Oo. 'di ba, na hindi family, gusto lang nilang for
ang tawag. Self-satisfaction. Para sa sarili nila, ganun. Kaya gusto nilang mag-abroad. Oo. Pero most probably, halos lahat naman, para sa family eh. Yes. Para talaga sa On my family. own opinion, kaya ako nag-abroad at isakripisyo ang lahat para sa family ko. So yung yung ibig sabihin nakikita mo yung sacrifices nung daddy mo, 'di ba? Sabi mo siyang seaman siya sa una siya Yes. nag-abroad. So from that point na na-inspired ka. Oo. Pero may isa rin akong natutunan na hindi sinabi sa akin ng daddy ko. Mhm. Ano yun? Magaling pala siya magsinungaling. Oh, yes. Di ba? Halos Tama, lahat tama, naman no? tayo no? Magaling tayo magsinungaling na to the point ayaw mong sabihin sa family mo or kung sino man sa Pinas. Mhm. Oo. Ano yung mga sacrifices nyo para lang maibigay sa kanila yung mga gusto nila. Tama, no? Kasi ayaw mo silang mag-alala, 'di ba? Ayun. So ikaw Langga. Oh, isang reason kung bakit ako nag-abroad is nandito ka. Oy, dahil sa asawa mo? Dahil sa asawa ko. And wala na din kasi akong mama and papa. So, wala akong need na kailangan kong tulungan yung mama and papa ko. Kasi wala naman, diba? But then, meron kasing naiwan sa amin yung mami ko na 2 adopted niya. Hi, sa aking mga kapatid. Oo. Na it turned out na dahil ako yung panganay, ako yung mag-stand for them. Hala, Wala, ako may naiyak. siya. Sabi ko sa inyo, may iyakan to eh. Diba? Tissue. Thank you. Kailangan daw to, sabi ni Tita Maria. Kailangan daw umiyak para real. Very raw. Oo. You need to stand for your family. Kahit na, alam mo yun, adopted sila, but umiyak din siya. Ayun. And tawag dito, yung nagkasakit yung mommy ko that time. Meron akong isang Tita Leonor. Siya yung nagtaguyod sa amin sa pag-aaral namin. Kami magkakapatid. And siya talaga nag-provide ng basic needs namin hanggang makatapos ako. Iyon. So, nakita ko talaga yung need ng isang OFW sa isang family. At yung sacrifices na, and I agree with you. Magaling silang magsinungaling. Oo. Yeah. Tama. Ikaw naman. Vic. For me, the reason na nandito ako sa ibang bansa is for me and my asawa. Kasi yung asawa ko, si Drek, siya talaga yung may gusto na mag-abroad. Pero ako naman kasi sa akin din naman, gusto ko din naman. Hindi ko lang gusto yung way niya kasi biglaan. Pero, nung tumagal-tagal, naging okay din naman. And kasi kaming dalawang mag-asawa is, nag-abroad kami for us. For both of us naman. For the future. Yes, For for the the future. future. Kasi nakikita namin talaga dito na mas magkakaroon kami ng future. Saka progressive naman Oo, din kasi. oo. So, may common denominator yung mga sagot nyo, no? Family, and family. Napaka, family-oriented talaga kasi yung mga Pilipino yan, mga Pinoy. Yes. So, para sa akin naman, initially talaga, hindi ko alam ang reason ng pag-abroad ko. Kasi di ba nga, yung sinabi ko nung episode 1, parang wala naman akong plano mag-abroad. Pero nung nandito ka na, doon mo marirealize na para talaga sa pamilya eh. Kasi unang-una, ako, pagdating ko dito, single. So, para saan talaga? Para sa future mo and para sa family mo. Lalo na ako, wala na akong papa, di ba? So, kailangan kong tulungan si mama although yung stepfather ko, okay naman siya, andyan naman siya, pero at the same time, kailangan mo pa rin mag-step up bilang panganay. So, it leads to the next question. Alam naman natin na tayo dito especially sa UAE, contractual, di ba? It takes natin into account yung nangyari during COVID, di ba? So, nung COVID, nung nag-lockdown, as in, di mo alam kung kailan ka makakauwi, di ba? Di mo alam kung kailan ka makakauwi. Although, gustong-gusto mong umuwi. Oo. So, ngayon, ang tanong, ano ang pinakamahirap
na parte, ano ang pinakamahirap na parte ng paglayo sa pamilya? Yung na-miss mo yung mga occasions na dapat kasama ka. Birthdays, weddings. Yes, yung number one. Yan, yung mga binyag ng anak ng best friend mo. Mm, Oo, mga ganun. Kasi minsan pag nagsuscroll ka, wow, sana andyan din ako. Oo, Oo. totoo yan. Gusto ko yung, dapat nandyan din ako, kaso pera na lang yung ambag ko. Ganun. Oo nga, no? Minsan, Sponsor ka na lang. Sponsor ka no? na lang. yung iuwi kong pamasahe, ibibigay ko na Ibibigay. lang para mas maganda yung event, no? Mm-mm. Pero, ano talaga siya sa babae, no? Yung mga occasion. Kasi ako, bilang lalaki, okay lang. Birthday. Happy birthday. Oo. Parehas kayo ni Mark. Anniversary. Parehas tayo direct. Oh, di ba? Taga-bati lang, Taga-bati no? lang. Taga-bati Pero lang. syempre, iba-iba naman yung ugali at saka yung emotion ng mga tao. So, yun lang yun sa akin. Pero valid din naman yung sinasabi ni Mrs. Yan. Hirap na eh. Kasi as a Filipino, we are bound to traditions. Kasama na sa kultura natin yung mag-celebrate ng mga fiesta, birthdays, ganyan. So kung wala ka doon, parang Nakakalungkot. nakakalungkot. Oo. So, when you look at that, mga occasions, may pagkakataon ba na gusto mong umuwi, pero hindi mo sinabi sa akin? Oo naman. Like, may death anniversary ng mama ko, ng papa ko. Ganun. Mm. Meron nga. Kasi nagse-celebrate sila. Yan, so yung katulad ng mga death anniversaries, yan. Tayo hindi naniniwala, pero ako pag pumunta sa puntod ni Papa, parang ang gaan sa pakiramdam. So ikaw, sa sitwasyon mo, gaano kahirap yun? Ang hirap lang sa akin na hindi ako kasama ng aking mga aunties, mga ng aking mom, the second mom, na Dalaw. magdalaw Or alalahanin? o alalahanin yung araw na namatay si Papa Mm-mm. and even my mom. Ayun. And para makope ko yung aking sarili is minsan hindi mo ako makausap, diba? Mm. Mm-mm. Minsan iiyak lang yan siya. Yes. Ayun na, minsan sabihin ko lang, namiss ko si Papa today. Ganun lang. Tapos usap na kami, tapos ko-comfort niya na ako. Okay lang yan, ganyan. Oo, pero alam mo yun, nire-reminisce ko yung mga moments. Na today, si Papa nawala. Ganyan. Mm. And to process that emotions, ang hirap, kasi malayo. Oo. Parang gusto mo, pero wala kang magawa kasi nandito ka. Bound ka sa responsibilities dito sa abroad. Pero before, Mhm. kapag dumadating yung araw ng death anniversary nila, nadalaw ka talaga no nasa Pinas ka pa. Oo naman. Actually, bilang Adventist, hindi talaga. But, yung aking sa side sa aking mama and papa, iba-iba naman kami ng religion. Dahil sa culture nga din natin, and yun, sa traditions, yun. Doon madalaw ako. Minsan nagsisindi din ako ng kandila. Nagbibigay ng bulaklak. Nabibigay ako bulaklak. Just to ease the pain. Mm-mm. Oo. Itong Mga what achievement, ifs, ang dami kong what ifs. mga regrets. Regret. Not, No, not not regrets. necessarily regrets. Parang lang, What Bawa. if Yan. right now, nandito si mom and si dad? minsan nag-uusap kami, nagda-drive kami ganyan. Sabi mo, nakapunta tayo dito, ang ganda. May gugustuhan kaya ni Mama Kirsty dito. Mga ganong type of questions. As minsan tanong ko sa kanya, hindi niya ako nakilala eh. Magugustuhan niya kaya ako or mga ganong klaseng tanong. Ganun. Ayan. So, biruin mo, tayo, mga family natin, buhay, nandyan, di ba? Ang hirap. Lalo na dun sa, namayapa na. Tapos malayo ka pa. Diba? Kaya habang tayo ay may chance pa, uy, bakit tayo iiyak pa doon? Dapat iiyak na natin ngayon. Komenta na si Daddy Francis. I love you pa. Ngayon, si Mami naman. Si Mami, naman naman yun. talo. Parang sa, Mami Michelle. ayun sa aming mga viewers, yung pinaka-supported na family dito, family ni Family Franz. Francis. Thank you po. So, ikaw naman, Franz, anong pinakamahirap sa'yo na parte sa paglayo sa pamilya mo? Well, aside from missing my dogs, May mga... mga aso ko, yung aso mga ka. babies ko yun. Siguro yung kapag
gusto mong tumambay kasama yung mga kapatid mo tsaka family mo whenever you Yes. want. Tama. Yung mga yakap nila. Mm. Parang kung may bad day, it's bad day today. Parang I just want a hug. Ganun Mga kayo? ganun, Pagka oo. noon, yakap lang. O Okay. kaya ano, Sobrang close. maluto ka ulam. Oh. Di ba? Parang yun yung mga namimiss mo na hindi mo magawa. Kung hindi mo, Oo. pwede mo naman sila papuntahin, no? Pero not every time you can do that. Yes. So, parang iba pa rin yung kompleto kayo. Iba yung labas ng stress. Though sa Pinas, malayo man ako, pero kapag weekends or off mo, pwede ka umuwi. Dito, sabihin mo, mauwi ako ng weekends. Hindi mo pwede gawin, di ba? Mm-mm. May nilulook forward ka Oo. na magkikita-kita kayo at the end of the week. Parang iso-surprise mo sila, may mga dala kang mga food, mga gusto mong food tripan, ganyan. Hindi mo magagawa anytime you want. Kasi kailangan nakaplan lahat. May video call naman, pero iba pa rin yung face-to-face, no? Oo. Di kasi Yung may touch. tama. Kasi minsan yung touch kahit walang boses, pag uwi mo, yakap lang. Okay na, no? Mahag mo nga ako, ma. Diba? Tama, no? Sa inyo naman, Mick, ni Derek, para mabigyan ng point of view. Kasi iba yung sa kanila eh. So, anong pinaka mahirap na parte sa paglayo ng pamilya? Kasi kayo, nagplano kayo, at para sa inyong dalawa. Ngayon, anong pinaka mahirap? For me, sa side ko si Direk siya na magsasabi ng sa side niya. Sa side ko kasi, kami kasi close talaga kami, lalo-lalo na sa mama ko kasi lumaki ako sa mom ko na 12 years hanggang teenager ko, hanggang fourth year high Magkakasama school. kayo. Kasama ko pa nanay ko matulog sa kama. Lapit kami. As Talagang in, sobrang close talaga kami ng mama ko. wow. Nakakainis. Ano ba? Tita Carol, confirm lang kung hanggang high school daw dumedete pa. Bebe? Ang Kainis. Naninira ka ng moment. iyak kasi ate. Hindi, actually, sa amin, sa Teka lang. ano ba, bloopers to. Sabihin, dagot ka kay mama talaga. Sige. Kasi sa amin, kasi close kami, mama ko. Kasama ko, yung papa ko kasi nga, di ba nga, malayo din siya. Hindi ako lumaki na may, Dad. father Papa. figure. Pero, okay naman kami ng papa ko. Hindi naman, sa ngayon, close na din naman kami. Nakapag-build up na rin kami ng, ng relationship. Pero sa mama ko talaga, yun talaga yung pinakamahirap na parte. Kasi, ang sarap talaga magluto ng mama ko din. Yun din talaga yung pag may, kasi hindi naman sa kasi nanay ko talaga, siya pa yung naglilinis ng kwarto ko. Yun ang pinakamalaki mo. Pakasal. Oo. Yun ako pinalaki. So, hindi ko naman yung mother ko na ini-spoiled ako or some Hindi, no? Kasi yung simple thing na yun, malaking tulong yun, no? Di ba? yung namimiss ko talaga yun. Yung talaga yung namimiss na part ko na yung parang pagkagaling ko sa Manila, tapos pagka-uwi ko sa bahay, alam ko yung kwarto kong madumi. Yung pagkapasok ko sa kwarto, linis ang ko, yung mga pabango ko, nakaayos, yung damit ko, nakatiklop. Yung ganon kasi yung mama ko noon. Yung namimiss ko talaga na sabi, anak, kain na tayo, ganyan. Anak, gising ka, nakakain na. Yan talaga yung namimiss ko. Yung mga part na And then yung mga kuya ko, kasi dalawa yung kuya ko. Yan. Yung namimiss ko yung nila kahit dati, nag-aasaran kami, nire-wrestling nila ako. Yung mga ganong part na alam ko naman na lambing nila, nakakamiss. Yun yung mga yung mga bardagula namin ng mga kuya ko. Lalo na yung pangalawa kong kuya. Pero sa ngayon naman, talagang mas naging close kami. Kahit na malayo ako. Parang ngayon nga yung kuya kong panganay nag-I love you na sa akin. Kahit dati hindi. Ganon. Siguro part na rin ng pagtanda. Sa inyo ba, kayo, mga nag-I love you kayo sa mga kapatid niyo? Opo. Kami ngayon. Parang sa family, sa ating lahat, ako yung family namin, parang di naman distant, Nonchalant. parang hindi kami expressive. Pero dahil kay Love, tinuruan niya ako Natuto maging ka. expressive. So ngayon, nagsasabi na ako kay mama from time to time. Yun nga, life is short, na sinasabi sa akin ng asawa ko. Natuto ako na, yun, magsabi kay mama. So, hindi ko naman sinasabi na parang pag paulit-ulit mong sinasabi yung I love you, I miss you, is parang wala lang. Pero sa amin, pag
nagsabi ako nung ganun, or nagsabi si mama ng ganun, It's a big ibang thing. emotion. Ibang emotion. Parang ramdam na ramdam. Kasi Hindi, minsan lang magsabi, Sige nga, sabihin mo nga. I love you, mama. Love you, ma. Yung kapatid ko si Mark kung nanonood, nag-I love you na din yun. Kahit na sobrang mato ng itsura nun. So, nag-I love you na din yan. Love you, bro. Sige nga, ikaw Ay, nga. hindi pa yung nag-I love you, kuya. Yung pala kulang, Mark. I love you, kuya. Ayun, so since we're talking about how close we are in our family, kino-consider nyo ba or tayo ng mga sarili natin as a breadwinner? So, basahin natin yung ibig sabihin ng breadwinner according sa aming consultant. It is the person in a family who earns most of all the money needed to support the household. For many OFW, being a breadwinner means paying for the family's daily expenses, supporting parents, siblings, or children, covering education, bills, and emergencies, often putting the family's needs before their own. Yan. So, tanongin ko muna. Selfless. Tanongin ko muna. Are you considering yourself as a breadwinner? I think Yes so. or no? Yes. Yes. Are you considering yourself as a breadwinner? Yes. Yes. Ikaw, Mick. No. Sa mga viewer namin, so, Do you iba-iba yung aming situation sa buhay. Kaya makakuha kayo ng iba't ibang klaseng sagot. Now, since we're talking about breadwinner, let's focus the question kay Franz at kay Langga. Yan. So, bilang isang breadwinner, hanggang saan ang responsibility ng isang OFW sa pamilya? Tamo tatawa, tol. Ang hirap eh. Natatawa. Magtumat pa yung patawa ka na. Natatawa na rin ako. May sakit talaga tong Wait lang. sige. Ayan. So, babalik ako sa reset. Yan. Reset. So, since kino-consider niyo yung mga sarili niyo as breadwinner, the question is, hanggang saan ang responsibility ng isang OFW sa pamilya? May limit ba yung pagtulong or paano nyo ba minamanage or saan mo binibase ang pagtulong at pag-iipon para sa sarili mong pamilya? Para sa akin, importanteng matuto sila na maintindihan kung bakit sila tinutulungan in a way na hindi na sila hihingi ulit ng tulong for the same sake, para matuto rin silang tumayo sa sarili ng paa. So, ibig sabihin, meron kaming set of standard pagdating sa pagtulong sa pamilya. So, ikaw, Be, ano bang perspective mo? Kasi ako, ganun ang perspective ko, alam mo naman. Ang pagtulong sa family, for example, sa aking mga kapatid, okay? Lagi kong kiniklear sa kanila, pag na-reach nyo na yung goal nyo sa life, for example, pagkatapos ng inyong pag-aaral, hanggang makatake kayo ng board exam, hanggang makahanap kayo ng trabaho as your first work, hanggang dun ako mag-help sa inyo. Hanggang makatayo kayo sa sarili nyong paa. Not necessarily hanggang tumanda kayo, tutulungan ko kayo. I made it clear to them na habang tinutulungan ko sila, they have to help themselves. So, ibig mo sabihin, hanggang doon sa mga nag-aaral, hanggang doon na magkaroon sila ng unang trabaho at makasweldo sila. Yes, makasweldo sila. Oh, Hanggang alam niyo doon na. yung aking assistance Alam sa niyo na. kanila. Alam niyo na. sa atin nyo, galing. So, for example, yung aking kapatid, hanggang nakahanap siya ng work dito sa UAE, ay tinulungan ko siya. Tinulungan namin siya ni Carl. Nung nagkaroon na siya ng work at nagkaroon siya ng first paycheck niya, wala na, tapos na. Hanggang doon na lang. And yung help namin, mag-extend na lang kung sa tingin namin is necessarily na hindi nila kaya and they will have to ask us na ate hindi ko kaya because this and that. Na wala na silang mahanap na solution. Palang back up na lang kami. Tama. Actually, as an OFW, nakaka-burnout din if give ka ng give. As a breadwinner,
give ka ng give at wala kang nakikita na, hindi ka naman nag-expect in return. Na mayroon silang ibibigay sa'yo in return. Pero, hindi mo nakikita na yung tinutulungan mo ay nag-i-improve din sa life nila. Nakakapagod. Nakakapagod yun. Parang, para saan pa itong nagtatrabaho ako at hindi nyo inaayos ang inyong buhay? Ikaw, Franz, ano sa tingin mo? Ako kasi hindi ko pa siya naiisip hanggang saan. Hanggang saan? Oo, hanggang saan. Parang, I'm happy to be a breadwinner. Na Oh. nakikita ko, I mean, di ba, God is giving me all these blessings para makapag-support ako and makapag-give cheerfully. You're the That's channel true, of the that's blessing. true. Oo. So, parang for me, as long as nakikita kong okay sila, masaya sila, So, ibig mong sabihin, walang limit, walang standard. As long as makita mo silang masaya sa Happy pagtulong sila. mo. That's your Oo, happiness totoo, no? as well. Kasi pag tumutulong ka, masaya, no? Kahit makita mo silang basta kumain sila ng sobrang sarap na pagkain, tas ikaw isang burger lang na konti. Basta nakita mo silang sobrang saya. Ang saya, no? Oo, totoo yan. Ang saya, no? magsisend sila ng mga pictures, oy, napunta kami sa ganitong lugar. Opo. Oo. Ito yung mga kinain namin. Masaya ka. Saya, no? Ina-experience nila yung life. Parang tumatanda na ako. Mga gantong emotional. Hindi naman ako naiiyak dati. Ngayon parang nangingilig. Naiiyak ka na, Carl? Sign of aging ba? to? Parang ano ba, hindi ko alam, actually, hindi ko alam kung kailan ako mag-stop. Selfless. Kasi simula nun, nag-abroad ako, nagpapadala na ako sa kanila. Hanggang ngayon, consistent yun, buwan-buwan. So for me, it's not an obligation. Pero, It's a result of your love. Aww. Baka at some point, dahil kaibigan na natin si Franz, ma-extend niya sa atin yung blessings niya. na walang katapusan. Hanggang kaibigan mo kami, Franz. Well, actually, yung time na hindi na humihingi ng tulong sa akin yung kapatid ko, tatanong ako, kailangan niya pa ba ako? O nakakatakot din. Yung feeling ng isang breadwinner, ha? Oo. Na needed pa ba ako? Ganun. Kapag natuto na silang tumayo sa sarili nilang paa, well, alam lang, di ko lang alam. Sinabi ko lang siya. Oo, na minsan, kailangan, yun yung cravings natin na tayo, sanay kasi tayo magbigay. Tapos pag hindi na sila humihingi, ay, ano nangyayari? ano nangyayari? Ba't parang hindi na ako kailangan? Oo. Pero nakaka-proud kasi ibig sabihin, nakatayo na sa sariling paa. It's a success. Success ng nila at success mo, di ba? Additional question lang. As a breadwinner ba, hindi nyo ba nararamdaman na yung parang nararamdaman na mahal nila kayo dahil may naibibigay kayo? Ayun. Lalim naman ng tanong mo. Yung ganun. Hindi kasi Lalim. diba yung ganun? Yung parang may mahal lang nila kayo dahil may naibibigay kayo. Hindi, nararamdaman nyo ba yun minsan? Parang yung linya ba yan? Mahal mo ba ako? dahil may Dahil kailangan mo ako. O kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Yan na yun, girl. Yan na yun. Yun yan. Nararamdaman mo ba yun? Ako hindi naman. Mm-mm. Kasi napaka sila appreciative. Yan, ito maganda. So, hindi mo mararamdaman na, kailangan ko ng ganito. Kailangan kong magpadala. Kasi siguro, nakasanayan ko na every katapusan. Ito na yung mga kailangan nyo. Ito na yung cover nun. So, hindi naman nila naparamdam sa akin na mahal lang nila ako kasi kailangan nila ako. Mahal talaga nila ako. Kasi ate nila ako. Anak nila ako. Yes, tama. Parang ang sayang maging kapamilya ni Franz, no? Mapagbigay kasi. Yun. So, moving on sa'yo, Langga. Ang tingin mo ba, hindi mo ba nararamdaman yung mahal ka lang kasi may kailangan sa'yo? Sa immediate family ko, same pa rin yung treatment. Love nila ako. Kung paano, wala pa akong pera at may pera na ako. Oo. Totoo. But then, meron kasi tayong tinatawag na extended family. Yun, pag extended family, minsan yung trato nila, depende din sa laman ng bulsa mo. Ayan. Very,
It's very common. General naman. Wala naman tayong sinasabing specific person. Mm. Pero minsan, mas kung sino yung kung feeling nila, mas madami kang pera, mas mabait sila sa'yo. Hindi lang naman yun sa family, pati sa mga kaibigan. Yes, Halimbawa, French. kasi- French. pag, Friends, yan. tama. Kasi minsan, Tita. minsan pag uwi mo ng Pilipinas, dati nakaupo ka lang sa likod, tagahugas ka ng nautusan ka. Ngayon, ay, abroad yan. Iba yan, may ano na yan, may pera na yan, may sasakyan na yan doon. Pag uwi mo, uy, upo ka lang dyan, ano gusto mong ulam? Di ba? Hindi lang yun sa family, pati yun sa mga ibang ano din. Nag-iiba yung treatment. Yung ayaw ko lang minsan, yung may lalapit sa'yo, then parang may patago sila sa'yo. Yung di ka man lang kinakamusta kahit Oo. kailan, no, tapos biglang magchat-chat sa'yo. Yung pinakaayaw kong chat yung, hello, kamusta ka na? Kinakabahan na ako niyan. Hello, pautang. Oo. Hello, kamusta? Diretso yun, Next, pautang naman. Meron diba? ka bang extra dyan? Oo, ganun. Or next question is, may Gcash ka? Gano'n na ba karami nakamusta sa inyo? Sa akin, madami. Anong ginagawa nyo? Minsan hindi ko talaga sinisin. Ako nagsisin naman ako. Sinisin mo? Oo. Ako kasi perks ng iPhone. Yung Long press. Long press. Read the diba? message pero hindi masisin. Oo. Hindi ko siya Gusto sinisin. ko malaman nila na sinin ko yan. Ganun. Ganun ka katapang. Oo, sin lang. Oo. At least alam nyo na sin ko yung message nyo. Mm-mm. Ayun, sige. Since napag-usapan natin yan, paano kayo humihindi? Lalo ka na friends kasi sinin mo eh. Yun. Magandang question. Wala, sinin ko na nga eh. Hindi mo Hindi mo nire-replyan. Nire-replyan. Oh. Sinin ko lang. Okay, tindi. Ikaw, be, paano ka... Kasi ikaw kilala kita eh. Hindi ka basta Pag nasin mo, gusto mo sumagot, di ba? Yes. So ikaw, paano mo minamanage yun? Paano ko siya minamanage? Ako alam ko kung paano. Pero for the sake of our audience at mga mga kasama nating co-host, paano ka nagsisay no? Depende kung ini-evaluate ko muna. If to the extent na is this emergency. And tinitingnan ko yung, di ba may budget tayong dalawa for emergency cases. Like, kung ito ba ay for charity, gano'n. So, nagbabudget kami, dalawa, meron kami ibibigay every month. Meron Hanggang kang- may cap kami. Oo, ganun. Meron kaming maximum na pwedeng itulong na. Maximum na pwedeng itulong. Kayo, ikaw Mick, kayo ni Derek, paano yan? Kasi alam ko si Derek, pa nagkikwento sa akin yan minsan, tol, si ganto, tol, si ganyan. So, paano yan? Ewan ko, sino yung si ganyan? Ayan na nga. Ayusin, lagyan mo kasi ng Hindi, content. ganto na lang. In general, bilang sa inyo mag-asawa, may lalapit sa inyong hingi ng tulong ng mga chat. Paano nyo hinahandle yun? Depende kung sino ang humihingi sa amin. Pero yun kasi meron din kasing mga na pag wala talaga na binibigyan na lang namin kaysa pautangin namin. Yung kung kaya, Maganda yung din kaya yun. namin. Maganda din yun. Na no? ito lang yung ibigay na namin sa iyo, hindi ka na namin pauutangin, ibibigay na lang namin sa iyo to. Ito na yun. Let's say, Yes. nanghihiram ng 5,000, bigyan mo na lang 1,000. Oo. Grabe. 500. At 1. Grabe naman yung Ay, 1,000. So, yun. Thank you sa pakikinig. At nawa ay nakakonect kayo sa aming mga pinag-usapan ngayong episode na to. At samahan nyo po kami sa mga susunod pa na episode para makapagkwentuhan at pag-usapan ang tungkol sa expat ako experience. Thank you guys. Thank you guys. So, Bago yun